Hello, what's up? So this is the Infinix Android 16 po na tutorial kung saan paano i-optimize at saka i-activate din yung mga features na importante po sa phone. And of course, optimization para lalong gumanda ang performance niya plus battery. Okay? So start po tayo sa 0. So, okay, bagong reformat po yan. So nandito tayo ngayon sa bonjour, hello niya. So start tayo. Again, 0 tayo. Okay na natin yan. And then of course, language, English, country region, Philippines. Terms of use, of course, next na natin yan para mabilis. And of course, setting up using another device, hindi po natin gagawin dito. Kasi again, I preferred na 0 talaga, start sa 0 para mas optimize siya. Okay? Again, you can choose to use your backup if you want, but ito lang yung recommended ko na gusto ko is 0 talaga para malinis. And then, connect muna natin saglit sa Wi-Fi. Okay, now connected na. Next na natin. SIM card, kung gusto nyong insert na SIM card. Pero, again, it's your choice. Pero ako, skip na muna para less nang gagawin. Diretso na tayo. And then, of course, hintayin natin ng konti para lumabas yung login. Kailangan i-login natin yung ating Gmail agad. Kasi, otherwise, may mga features na hindi natin magagawa agad-agad. Hindi kayo makakasabay rito kapag hindi nakalagin yung inyong Gmail. Kasi may mga features na for security purposes ba. So, login ko muna ang email ko saglit. Okay, nakalagin na tayo. Of course, agree. And yun. Ito, kailangan din po, nakasetup na din to agad. Kasi mamaya, kakailanganin din natin to. So, setup ko na agad. Pattern, ito lang muna. Para madaling tandaan. Since Mac setup lang naman ito. Okay. Ito na muna, yes. You can choose your own pattern na, huwag nyo gawin yung akin. Ito yung Mac lang, para at least meron na agad pag hinanap mamaya ng setup ng settings na gagawin natin. Okay? So, fingerprint of course. Diretso lang. And, in fairness, maganda ang ano nito ha. Again, this is Infinix Note Edge. Maganda performance nito actually kahit na hindi siya gaming phone, which hindi naman din talaga nila in-advertise ito as a gaming phone. So, yeah, for those na hindi naman gusto ng gaming phone, gusto mag-arating na manipis, pero makunat, honest stock, makunat po ito ang battery nito. Panoorin yung full review nito para maniwala kayo. Actual test po yun, walang hula-hula. Okay? Facial, hindi na siguro. O sige na, setup ko na. Copy apps and data, nasa inyo po yan. For me, mas maganda, wala na lang. Pero again, you can choose that. Anyway, continue tayo sa allow scanning. Off natin yan. Ito yung mga magandang i-off. Kasi kapag inon nyo po yan, yung mga apps and games, panay request na mag-scan ng Wi-Fi. Even if nakakonect na kayo sa isang Wi-Fi network, mag-request pa rin sila na mag-request, which means malakas sa battery lang lalo. So, off nyo na lang po yan. Allow phone number on yan. Biometrics to verify on dapat yan. Install app updates. Ayan yan. Send usage data off. And then accept. From here naman, Google Service Backup and Device, okay, photos and other services. Ito, depende sa inyo kung gusto nyo i-backup yung inyong mga photos and videos. But for me, no na siguro para hindi masasayang yung storage and internal storage niya. Other device data, call history, contacts, yan, okay yan. I-backup yan, okay sa akin yan. Ihayaan nyo naka-on yan. Para yung galing sa devices nyo ng mga sinave nyo na phone book at saka SMS, pumunta rito sa phone na to. So, turn on. And then, dito naman sa contacts nearby, no thanks. And then, again, no thanks. And then from here naman, recommended services, you can turn this off kung gusto nyo. Pero for me, siguro, hayaan nyo naka-on, pero i-off nyo halos lahat. Ang ititira nyo lang is this one. So, off, and off. Off pa pala. Yan. Ito sa AI ito naman sa App Center niya. Global search, which is gumagamit ng internet yan. Lahat to actually gumagamit ng internet and processing power. So, dagdag trabaho pa yan. Junk app, di mo kailangan yan. Auto app service, hindi ko recommended yan. Kasi minsan, baggy pala yung mga apps and updates nila. So, mas maganda ikaw na lang magmano-mano mag-update. Personalized recommendation, of course, sa ads yan, off nyo na lang. And user program, off na lang. Ito, importante to kasi pandagdag to security sa mga spam calls, SMS calls, yung text na spam. Dagdag protection lang to. So, on yan. Yan lang ang matitirang naka-on. The rest, off lahat. Next, from here, on next pa rin dito. Of course, dito naman, since nag-login na tayo ng ating email, so, yun na din ang gamitin natin. Check nyo to, and then login with Google. Yung ginamit natin, yun din ang gagamitin niya. So, wala na tayong kailangan tandaan na password para doon. Mobile cleaner, skip na lang ito. Dito, kayo na pipili dyan. Gusto nyo ba buttons? Sanay ba kayo sa buttons or gestures? Ako kasi, gestures ako. So, again, depende na sa inyo to. Huwag nyo na sundin sa part na to. So, gesture sa akin. Next, here we go. Get ready. XOS, get ready. And this is the Android 16. So, ready na kayo? Let's do this. Let's go. Okay. So, from here,
konting linis muna tayo. Hindi nyo ba kailangan itong mga to? Kung hindi nyo kailangan, which is para sa akin, mas maganda, wag na lang i-retain yan. So, remove natin. Remove and remove. And this, kailangan nyo ba to? Itong Google, kung hindi nyo kailangan yan, mas maganda gamitin nyo lang diretso na kayo sa inyong web browser, Google Chrome or Mozilla Firefox or Brave kung naman gamit nyo. Yun na lang, doon kayo mag-search. This one, hindi nyo kailangan to, dagdag lang to sa trabaho ng smartphone nyo. Okay? Now, mapapansin nyo, may mga extra ditong pages na hindi nyo kailangan. At no, gumagamit po ito ng chipset, gumagamit lalo ng internet, malakas to sa internet. Why? Kasi humahakot siya ng mga news na yan. Miyat-miyan yan, ina-activate yung internet. So that is why, mas maganda, i-disable na lang itong part na to. And mamaya, i-remove din natin totally. For now, disable po natin. What to do? Well, from here, dito, balik tayo dito sa home screen. Sa empty part ng screen, punta kayo dito sa settings. Yan. So from here, isa-isa natin. Dun muna sa zero screen. Pinaka-scroll down kayo, pinakababa. Zero screen off. Okay? So ngayon, pag bumalik kayo doon, swipe, wala na po yan. Okay? So at least, tanggal na yun. Pero marami pa po tayong gagawin doon. From here, again, sa blank space, settings, isa-isa natin. Home screen settings. From here, okay, kung gusto niyo mas malinis ang inyong app drawer, like, ito na, currently, pansinin nyo to, app classification naka-on. Ang purpose kasi niyan is, i-classify yung mga apps and games sa app drawer. Ito po yun, oh. Okay? Kung papansin nyo, merong all, communication, entertainment, tools, games, shopping. Convenient to, may ganyan. Which is good, which is nice. Okay lang yan. Pero para sa akin, masyadong maklatter pagka ganyan na meron pang ganyan. Gusto ko, alphabetical lang. Mas madali sa akin hanapin ng isang app and games using alphabetical order. So, ayoko na may mga ganito pa, may extra folders pa. So, or dagdag trabaho lang yan sa app drawer or sa chipset nyo using the app drawer. Ngayon, i-off natin yan. So, punta na tayo ulit sa home screen. Yan. And then, long press ulit. Settings, home screen mode, this one, home screen mode, and then off nyo po itong app classification yan. Okay, and of course, off ditong add newly installed apps to home screen. Kasi, every time na mag-i-install kayo, diba, nakaayos na yung home screen nyo, naayos nyo na base sa gusto nyong itsura at ayos ng home screen. So, kapag may in-install kayo, may dumadagdag na apps, gumugulo, nagdudumi-dumi yung home screen nyo. So, mas maganda, off nyo to para ano man ang i-install nyo na bagong apps and games, pupunta lang siya dun sa app drawer, hindi sa home screen. Okay? So, pareho naka-off, ito ang mangyayari yan. I-open natin yung app drawer. See? Alphabetical na lang. Wala na yung kanina entertainment, blah blah blah, yung mga ganong games. So, wala na. So, alphabetical na lang po yan. So, pwede i-search nyo yung mga A, B, C na yan, hanggang Z. Okay? So, yan ang ideal para sa akin. Kung gusto mo naman mabilis mag-swipe, ito, may letter dito. Swipe ka dito sa gilid by letter. Okay? By letter yan. Yung gusto mo lang naman. May ganyang feature naman yung mismong app drawer. So, naka-off na yun. Pero balik pa tayo kasi meron pa tayong gagalawin doon. Again, dito naman sa home screen grid. So, kung mapapansin nyo, ito yung home screen grid natin. Hanggang 4 lang yung maximum. Okay, 4x6 yan. Now, kung gusto mo na mas maraming mailagay at mas malinis dito sa taas, piliin mo itong 5x6. Okay? So, pansin mo bumaba, mas lumuwag dito sa taas. At mas marami kang pwedeng ilagay dito na apps kasi hanggang 5 na. So, kanina, mas mataas, tapos yun lang ang extra, ang blank screen doon. Pero pag nag 5x6 ka, bababa siya, liliit, at mas marami. At mas malaki naman yung screen to. Mas malinis lang para sa akin tingnan. Again, kung ayaw nyo, huwag nyo galawin to. Pero yan, ang gusto ko. So, yun. As you can see, mas malapad na ngayon yung home screen ko. Pero, at the same time, mas dumami pa yung pwede ko ilagay na apps dito sa baba. Okay, nabalik ulit tayo doon. Di pa tayo tapos. Settings ulit. From here, punta kayo dito sa pinakamaba, pansinin nyo meron ditong feature na X-Hide. Yan. Ang purpose po niyan is pwede po nyong gamitin yung feature na yan para magtago ng mga apps, games, pictures, videos, lahat ng files. Pwede nyo pong gamitin yan. So, sa mga hindi nakakaalam, nandito po nakalagay yung settings na yan. Okay? Now, paano i-activate yan? Open nyo lang. Tapos gawa kayo ng password. Kunwari lang, ito muna. Yan, 2 beses. And then, go. Now, you can use fingerprint pang unlock or pwede rin face unlock, pero siguro fingerprint sapat na yun. Now, gawa kayo ng custom question. So, kunwari lang, yung madaling tandaan sa inyo na questions at masasagutan nyo agad. Yung pet, kunwari, sample lang to, sample. Dong, yan. Kunwari lang. And then, next. Okay? Ibabind account natin sa ating Infinix account. Confirm. Link. Of course, gawa kayo ng password nyo, sarili nyo. Yung madaling tandaan, of course, ako, meron akong password eh. Next. Okay. Now, gawin natin yung ginamit natin pattern. So, ayan. See that? Pwede po kayo magdago ng images.
Okay? Punta lang kayo sa private album and then add nyo lang yung mga images galing sa gallery, okay, nasa inyo yan, or videos, and of course, meron din tayo yung apps, okay, pasok lang kayo, click nyo lang itong plus button, and then ito lahat ng apps na gusto nyo itago, like kunwari, yung calculator, gusto nyo lang naman itago, so okay, so nandito na yan, wala na yung calculator dito sa list, okay, so car care, camera, walang calculator na dito, nakatago na, so kung pinapahiram nyo yung smartphone nyo sa mga kids, or sa ibang tao, at meron kayong apps and games na ayaw nyo ipa-access sa kanila, itago nyo muna, okay, or yun na muna yung taguan nyo. Lalo na kung meron kayong mga videos na masyadong private or pictures na masyadong private. Might as well, itago nyo muna doon. Okay? So yun, available po yung feature na yan dito. Again, settings and then X-hide. Okay? So again, hindi lang po mga image videos. Okay? Mga recordings, documents, pwede rin dito sa X-hide. And finally, last na to, pasok ulit tayo doon. Ito pa rin sa settings na home screen. From here, baba kayo ng konti dito sa slide down launcher. Okay? Kung mapapansin nyo, nakalagay dito, search lang. So, kapag ginamit nyo kasi yan, hanggat di nyo pinapalitan yan, yung search na yan, every time na magsa-slide down kayo dito sa home screen, search ang lumalabas. What if gusto mong i-access yung notification at control center? Kailangan mo pa dito sa taas, di ba? So, kung one hand lang ang gamit mo, hindi mo abot dun, di ba? Na-akit ka dun basta-basta. Kung gusto mo dito pa lang sa empty screen na lang, is gusto mo mag-swipe dito, kaso kung lalabas, search nga. So, ang gagawin mo, papalitan mo yun. Para ang lumabas ay yung either notification or control center. Ito ang gagawin nyo. So, again, pasok kayo doon, balik kayo doon, and then punta tayo sa slide down on launcher, palitan nyo ng notification and control center. Iyon. So, okay na tayo dyan. Ang mangyayari nyo ngayon dyan, kahit saan kayo dito mag-swipe, kahit dito sa pinakababa, one hand lang gamit nyo, lalabas yung control center or notifications. Control center, kahit saan na ngayon yan. Wala na yung search na lumalabas. Okay, now, pasok naman tayo sa mismong settings. Alright, isa-isayin natin to. From here, isa-isayin natin Dito sa Infinix AI, huwag nyo na pong i-on to kung wala naman po kayong gagamitin dito. Kasi once na in-on nyo na po ito, continuous na po siyang gagamit ng processing power, battery, signal, even internet. So, hanggat maaari, huwag nyo pong i-on to or huwag nyo nang i-visit. Okay, so hindi rin natin sila pwedeng pakialaman kasi baka mabootloop yung phone. So, huwag nyo na lang galawin, huwag kayo mag-activate ng features dito hanggat maaari. Okay, now, dito naman sa wallpapers and personalization, okay, dito tayo medyo gagawa ng konting customization na for your safety din. Scroll down sa pinakababa. From here, dito sa lock screen, okay, importante po ito huwag nyo pong skip na itong part na to. Dito sa add text on lock screen, importante po ito. In case na mawala ang smartphone nyo, may makapulot at nagkataon naman na mabait yung nakapulot. Kaso hindi niya alam kung paano kayo kukontakin kasi nakalock yung screen nyo. Hindi niya alam kung paano i-access yung mga information nyo. So, dito nyo siya ilalagay. Just in case lang na ganoon nga mangyari. At again, kung mabait lang yung makapulot at gusto niya pang isole yung phone mo. So, gawin nyo po to. Sa add text on lock screen, ilagay nyo, please contact owner. Ayun. Tapos, lagyan lang natin yung number. Suggestion lang to. Pwedeng kayo mag-customize ng gusto nyong isulat. Pero ito, suggestion lang. Kunwari lang, 0960-123-4567. Kunwari lang yan yung number nyo. Kunwari lang yan. Save. Sample lang po yan. Pwede nyo gayahin or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. So, ang mangyari yan kapag kanila kang screen, tapos napulot na mabait na Samaritan, gusto nyo pa isole, pag inopen niya, yun, lalabas lang yun dun. Labas, ano yun? Ayun. Please contact owner, 0961, di ba? So, in case lang na mabait yung nakapulot, again, in case lang naman, mayroon pa naman siguro dyan naliligaw ng mababait, at least, alam niya kung saan kayo kukontakin. Di ba? May ganon. Nakalaki, hindi niya ma-access yung contact info mo. At least nandun na sa lock screen. O, di ba? Again, hopefully, mabait yung makapulot. Now, hindi pa tayo tapos yan. Dito naman sa shortcuts. Kung mapapansin nyo, pag nag-lock screen tayo, meron dito ang shortcuts na for flashlight and for camera, which makes this actually convenient. Like, hindi mo kailangan unlock ang phone mo, pwede mo access yung camera. Mabilisan. Or sa flashlight, mabilisan. Swipe mo lang, may flashlight ka na. Now, kung ayaw mo may ganyan, okay, gusto mo malinis lang yung lock screen mo, pwede nyo pong tanggalin yung dalawang yan. How? Well, doon din po actually. So, from here, nakita nyo itong shortcuts. Doon pa rin sa lock screen, shortcuts, pwede nyo po siyang i-customize. Tap nyo lang, pwede nyo palitan ng ibang services, apps, Facebook, di ba? Or none. Pag none, mawawala po yan. And then, ganoon din sa kabila, gusto mong malinis, tanggal ng ano. Pag ibabalik nyo, balik lang ulit kayo dito sa part na to, sa lock screen, settings, and then activate nyo yung mga gusto nyo activate. Pero,
For this, gusto nyo lang naman none, wala talaga nakalagay. Yan. So, apply natin. Don't forget to apply. And then pag tinest natin, boom. Mas malinis na, wala na yung nandun. Okay? So, just in case lang na gusto nyo lang naman. Again, pwedeng ibalik. Kung gusto nyo lang ibalik, tap lang ulit. And then, flashlight, camera, doon na, or Facebook, calculator. So, kayo, bahala kayo, discard nyo na yan. So, yun lang naman. And then, meron din po pala itong mga ganitong effect. Blur effect, depth effect, okay? Just in case lang, meron ganyang feature, pero for your customization purposes na yan. Ayoko nang makialam dyan kung ano gusto nyo gawin sa smartphone nyo. But anyway, cancel, okay? Now, ito naman, last na to sa part na to, magazine lock screen. Ito yung random wallpaper na lumalabas sa lock screen nyo, which gumagamit po siya ng internet para lang makapag-display ng mga bagong wallpaper every time na nakalock ang screen nyo. So, dagdag pa yan sa kumukonsumo sa background ng internet and processing power. So, turn off nyo na lang para wala nang magazine lock screen, okay? Mamaya may tatanggalin pa tayo extra para dyan. Okay, tapos na tayo dun sa part na yan sa wallpapers and personalization. Lipat tayo dito sa notifications and status bar. This one right here. Yun. From here, unahin nyo agad itong status bar and make sure na naka-on itong network speed para lagi nyo nakikita o na-monitor na merong off muna natin. Yan. Nakikita nyo, may wifi kayo pero hindi nyo alam kung gumagana ba talaga siya, may nasasagap pa siya upload and download speed. Para makita nyo yan, ito-turn on nyo to and then see that meron na kayong download and upload speed. Like for example, open tayo ng YouTube. Yan. See that? Kapag nag-play tayo ng isang video, meron pong lalabas siya na kung ilang kilobytes. Yan. Lalabas yung kung ilang kilobytes yung upload and download speed mo. Okay? See that? Ayun, nag-MB. So, makikita mo kung meron talagang napasok. Kasi minsan may signal ka pero wala namang internet. Malalaman mo ngayon kung meron nga talagang movement sa upload and download speed. So, yun pong purpose niyan. Now, balik tayo doon. Labas na tayo. Now, dito naman sa quick center, sa baba lang ng status bar. Ayan. So, from here, mapapansin nyo naka-on itong Open Control Center on lock screen. So, that means, kapag nakalock ang screen mo, pwedeng i-access itong control center. So, that means kapag may nakapulot ng phone mo or gusto makialam lang, pwede niyang i-off yung mobile data mo or Wi-Fi. Okay? Or pwede niyang pinutin yung airplane mode. See that? Kasi kahit nakalock ang screen mo, pwede siyang i-access. See that? Pwede kong pakialaman tong brightness, so on and so forth. Pwede pakialaman kasi yung mga yan. Now, what you should do is turn this off. Pag in-off natin yan, pag nakalock na ang screen, notification lang ang pwedeng basahin. Okay? So, ang mangyayari, swipe natin. Swipe. Wala. Ayaw. Kahit anong swipe natin, notification lang ang lalabas. And maganda naman na naka-on yan kasi in case na may nakapulot at gusto mong mag-send ng notification na pakisoli naman ng phone ko, please, baka lang naman, mababasa niya pa rin. That's the notification. Pero yung control center, hindi niya na po ma-access kahit anong swipe niya dyan. Yeah. So, yun ang purpose nun. So, off nyo po ito. Okay? Dynamic bar, you can customize this all you want na lang. Kung gusto mo, at actually, effective to or recommended to sa mga tropa nating riders, ang Google Maps ma-access mo na dito sa dynamic bar para malaman mo kung gaano kakalayo, kung ilang minuto pa. So, yeah, you can turn this on again sa mga tropa nating riders. But if not, kung di nyo naman ginagamit ang Google Maps sa mga normal na citizens, off nyo na lang. And of course, you can add more na pwedeng lumabas dito sa dynamic bar na to. Dyan. Okay? That's up to you. But anyway, iwan ko na lang yung customization sa inyo. Okay? Now, lipat tayo sa ibang features. Ngayon, pupunta tayo rito sa password and security. Okay. So, eto naman, best itong settings na to actually for scenarios na mananakawan kayo or nawawala ang phone nyo or something. May nakapulot na ibang tao. So, it would be best na gawin nyo na lang din to for the purpose na baka lang naman ibalik pa yung phone mo or something. Or kung hindi na talaga maibabalik, at least mare-remote lock or remote erase mo yung phone. So, wala sila ma-access na importanteng files mo, bank accounts, Gcash, so on and so forth. So, from here, mobile anti-theft. And then, itong power off verification, i-on nyo. Why? Kasi currently, naka-off siya, di ba? So, kapag nakalock itong screen, napulot niya, nakalock ang screen, long press niya lang itong power button, pwede niya na pong i-turn off yung phone. See that? Whereas, kung i-on natin to, yan, on natin, and then, balik tayo, and then, nakalock screen ulit natin, and nakapulot, ako kunwari nakapulot, and para hindi agad ma-turn off kasi hindi na niya ma-access tong control center, wala siyang i-airplane mode. So, gusto naman niya i-turn off agad. Yan. Pag nilong press niya at subukan niya i-turn off,
kailangan dumaan sa lock screen. Hindi naman niya alam ang lock screen mo, so safe. So, another feature na pwede nyong i-turn on is unlock capture. Kapag ka may gustong mag-unlock ng phone nyo, after 2 times na itatry niyang i-unlock yung screen, pipicturean na siya ng phone. Okay? And of course, other features, yan. And ito, highly recommended, Find My Device, i-turn on nyo po ito. Kasi ito talaga ang magiging pag-asa nyo just in case na gusto nyo pang i-retrieve or kung hindi na ma-retrieve, at least mabura nyo pa yung laman ng phone. So, Find My Device, turn on. Yeah, send last location, isasend niya kung saan huling nagka-signal or pwede siyang ma-detect pa. And unlock capture, yan, again, pipicturean niya yung sumusubok na i-unlock yung phone, hindi naman nila alam yung password at pin mo or pattern. And then of course, magagawa nyo na to syempre kapag ka nakalagin yung Gmail na nakalagin sa phone na ninakaw or nawala, nakalagin sa ibang phone sa bahay mo or sa PC mo or sa laptop mo. Pwede mo siyang i-access at malaman kung saan at pwede mong i-remote detect or i-locate yung phone or remote erase na lang yung laman ng phone. So yun, at least for your safety na lang din. So ang mangyayari, again, kapag ka nawala na itong phone na to, yung email na nakalagin dito, dapat nakalagin din sa ibang devices. Sa nanay mo siguro, makilagin ka. Basta alam mo naman yung password. Or sa PC or sa laptop na iniwan mo sa bahay, doon, pwede mo na siyang i-remote locate or remote delete or erase yung phone. So, labas na tayo dyan. And the theft protection, of course, kailangan mo rin itong i-on para talagang sulit. Theft detection, kapag bigla na lang may humablot ng phone, madidetect kasi yan ng phone, nagbago yung location, ang bilis magbago ng location, ibig sabihin, baka nanakaw yung phone, may humablot, automatic maglalak siya. So, para lang siya ma-unlock, kailangan lang i-enter yung pattern mo or yung password mo. So, ikaw lang ang may-ari ang pwedeng mag-unlock. Pero sa magnanakaw, since hindi naman niya alam ang pattern mo or pin or fingerprint, well, hindi niya na ito ma-unlock once na itinakbo niya to. And the same goes with offline device lock. On mo yan. Okay? Kapag in case lang nagawa niya ng paraan na i-offline yung phone, dinala niya sa area na walang signal, automatic magla-lock din yung phone. Like, kunwari, nung hinablot niya is naka-unlock pa kasi ginagamit mo. Well, once na in-offline niya yun, automatic magla-lock yung phone. So, lalong hindi niya na ma-access. And then, of course, the remote lock, i-turn on niyo po yan para pwede niyo na siyang unlock or i-remote kung ano man ang gusto nyo gawin sa phone na yun. Of course, this would be best kung may SIM card, especially eSIM. Actually, mas effective itong mga tinuturo ko na anti-theft, anti-magnanakaw, kung eSIM po sana yung phone. Sa mga Infinix smartphone dyan na may eSIM, better talaga eSIM. This kasi, ang magiging lusot dito na magnanakaw is tanggalin na lang yung SIM card. Ang matitira na lang na possible na pwede mong kontrolin ngayon is yung Bluetooth. So, kung within the area pa yung magnanakaw, nasa resort kayo kunwari, tapos may kasama kayong magnanakaw, isa sa mga bisita, pwede mo pang ma-access using the Bluetooth. But, mobile data, wala na. Goodbye na. Pero again, at least meron kayong mga extra features na ganito. Still, nakakatulong pa rin ito. Kung medyo tanga pa rin naman yung magnanakaw, baguhan, may pag-asa pa kayo. Di ba? Hindi nyo tayo nanggal agad yung SIM card, may pag-asa pa kayo. So, might as well i-open ito. Wala namang masama kung i-on nyo na lang, wala namang mawawala din sa inyo. At least meron kayong ganitong extra security features. And of course, ma-access mo lang to at ma-activate using other devices kung saan nakalagin yung same email or Gmail na nakalagay sa phone na ninakaw or nawala. Okay? Labas na tayo dito. And find erase your device. Of course, dapat naka-on yan, and which means pwede mo na siyang i-erase in case na-activate mo na itong mga features na to. Labas tayo ng konti. Labas. Okay. From here naman, punta na tayo sa accessibility. Okay? Mga minor naman na ito na features, pero I think it would be helpful in the long run. So, accessibility, punta kayo dito sa may actions and gestures. And then from here, turn on nyo po itong double tap to turn on and off. Okay? On nyo po yan. Why? Para hindi agad masira itong power button. Sa maniwala kayo sa hindi, isa po sa mga pinakaunang nasisira sa isang smartphone na inaalaga-alagaan mo pa at iniingat-ingatan mo pa yung power button at saka volume button. So, kung less mo siyang gagamitin kasi meron ng double tap sa screen, hindi agad masisira ito. Okay? Kasi, kahit nga may screen protector ka, meron kang jelly case. Kaso, may ka naman pindot on, off. Hindi ka rin mapakalip. Pindot ka ng off mo yung screen, tapos gusto mo i-check kung may notification on ulit. Kung madumi pa yung kamay mo, may tubig, basa, hindi mabilis masisira. So, why not? Turn on nyo na lang itong feature na to. Less stress at saka wear out yung button na to. So, example, dito tayo sa home screen, double tap, 1, 2. Double tap, 1, 2. See?
1, 2. 1, 2. O, di ba? Less trabaho sa power button. Balik tayo doon. Accessibility pa rin. Gestures. And then, here naman, important. Ito, para sa akin, importante ito. But, you can skip this if you want. Flip to mute. Okay? Maganda tong i-on tong features na to. Lalo na kapag lagi kayo nasa labas, business meetings, so on and so forth. Pag may tumatawag, syempre, ayaw nyo namang ma-insulto yung, lalo na pag business, ma-insulto yung kausap nyo kasi may nagre-ring or sinagot nyo yung nagko-call or something. Para maiwasan yon, kailangan naka-flip to mute to para i-mute mo lang yung call. Kasi pag dinrap call mo, kinat mo yung call, what if si jowa yun or importanteng call din pala yun? Pinutol mo yung call. Ang dating dun sa tumatawag naman is ayaw mo siyang kausap or may something or binabastos mo siya. So, pangit, di ba? Unlike kapag hinayaan mo siyang mag-ring lang pero naka-mute, flip mo lang flip mo lang to, magko-call pa rin, nagre-ring pa rin siya pero naka-muted. Walang sound. Continuous pa rin yung call. So, win-win situation. Again, mag-mute lang naman siya kapag binaliktad mo yung phone. Kung gusto mo mag-ring pa rin, edi huwag mong ibaliktad rin yung phone. So, might as well turn this on. Diba? Good to for professional settings talaga. Anyway, the rest, hindi ko nare-recommend na i-on to kasi meron tayong double tap. Maging redundant lang. Dagdag din pati sa trabaho pa to. So, yun lang. Itong dalawang to, i-on nyo lang to, okay na po. Dito naman tayo sa outdoor booster. Okay, this one is okay to kapag gusto nyong, nasa lugar kayo pala, na kailangan nyo na mas malakas na internet. Ito po, outdoor booster. Pero, I wouldn't recommend na lagi nyong i-on to. Like, nasa normal lang kayo na bahay, sa bahay nyo lang tapos naka-on to. Kasi, malakas po ito sa battery. Yes, so, recommended ko lang to kapag nandun lang kayo sa lugar na kailangan nyo lang saglit ng mas malakas na signal. So, i-on nyo to, pero may mga i-off din kayo. Ito, i-off nyo to, and off nyo to. Yan. Itong tatlo lang iwan yung nakabukas. Kasi pag bukas lahat yan, mas malakas sa battery. So, 1, 2, 3. Okay. Actually, pwede nyo pa itong i-off kung gusto nyo. Pero this is for the app guardian na to So, might as well on to. Pero itong dalawang to, napaka-importante to. Kasi sa signal talaga itong dalawang to. Sa call and then sa mobile data signal. These two. So, on. Basta itong dalawa, off nyo. Pampalakas po ng signal to. Or you can choose schedule. Okay? Schedule nyo na lang kung kailan i-on or off siya. May schedule. Okay, again, not recommended na laging naka-on. I-on nyo lang pag kailangan lang. So, off na natin. And then, labas na tayo saglit. Now, ito naman. Sa mga ayaw naman ng AI, kapag pinipindot ng power button, tapos lalabas mo na AI bago yung power button. Diba? AI muna. Unless itutuloy-tuloy mo na mas matagal, saka palang lalabas yung power on-off request. Diba? What if ayaw mo yan? Gusto mo, kapag pinindot mo to, power button na lang agad. Well, what you should do is, punta kayo sa system. Pinakababa po yan So, from here, settings, pinakababa sa system. And then this here, press and hold power button. Click mo na lang sa power menu. So, hindi na lalabas yung AI, Google Assistant. Okay? So, mangyayari yan. Labas tayo saglit. From here, long press natin to. Hindi na dadaan sa AI. Hindi na. Wala nang AI dyan. Diretso na tayo sa power button. Okay? Kung gusto nyo lang naman, again, that's your choice. Pero mas convenient yun sa mga ayaw ng AI talaga. And finally, lipat na tayo sa app management. Ito, this one. Alright, dito na tayo. So from here, meron po siyang Xclone nga pala sa mga nagtatanong ko, ang mga Infinix ay merong dual apps, meron po. See? Xclone. Available ho yan. Dito tayo talaga pupunta sa app list. Yeah. From here, bago po kayo dumiretso dito sa mismong tatanggalin natin, make sure muna na click nyo tong show system para kompleto yung apps. Ayan na. So from here, start na tayo sa AHA Games. Kung hindi nyo kailangan yan, which I believe hindi naman, uninstall, delete app and data. Iyon. Next, AI search, force tap, disable. Mind you nga pala, reminder lang, lahat ng dinidisable po rito is nandito lang din. Pwede nyo balikan and enable nyo lang ulit. Nandito lang din, okay? Pero yung mga uninstall na mga apps and games or tsaka features, wala na po talaga yun. The best thing you can do is reformat na lang ulit yung phone para magbalikan lahat ng mga tinanggal natin, tinurn off at dinisable. Okay? Factory reset yun para maibalik lahat yun. So make sure muna na yung mga ina-uninstall nyo, again, yung disable nandyan lang. Disabled na mga apps and games and features. Pero yung mga uninstalled, wala na po talaga. Babalik lang sila kapag nag-factory reset po kayo. Okay? Malinaw? So continue tayo. Baba tayo ng konti. Android Auto. Kung wala ka namang kotse, hindi mo kailangan to. So, might as well disable mo na lang. Sa mga di kotse, of course, importante sa inyo to. Kinoconnect nyo yung mga phone nyo sa mga head unit ng mga kotse nyo or mga tablet. Okay? Disable na natin to. Again, kung may kotse, wag i-disable. Magagamit nyo po yan. Or not. Depende sa inyo yan. Now, assistant, make sure na force stop muna.
and then disable. Black Blast, uninstall, delete app and data. Kung nilalaro niyo yan, huwag kong pakialaman syempre. Basic Daydreams, force tap, disable. Compass, yeah. Kung hindi nyo gagamitin, delete app and data. Itong Dola, this is 46 MB, no? Again, kung hindi nyo naman gagamitin yung AI ng phone na to, or kung ano man ang Infinix phone nyo, might as well uninstall nyo na lang din, okay? Kung hindi nyo gagamitin, ha? Pero kung gagamitin nyo, skip nyo yung part na to. Google Drive, kailangan nyo ba yan? If not, uninstall. Ito, redundant siya ng mga file managers. File manager and Files by Google and Files. So, I would recommend, kung papipiliin kayo, ito, recommendation ko lang. Again, kung ibang trip nyo, yun ang stay nyo. Pero in my recommendations, mas maganda tong Files by Google kasi meron din siyang secured folder or secret folder. Plus, pwede siyang gamitin as gallery din. So, mas marami tong usefulness ang Files by Google. So, what you should uninstall is this file manager instead. So, uninstall ko na lang. Pero again, mas preferred nyo to, yun ang i-keep nyo. Of course, importante itong Find Hub and Find My Device. Itong Google TV, gagamitin nyo ba yan? Kung hindi, force tap, delete app and data. Hi Translate, kailangan nyo ba yan? Yung translator na yan? I would recommend gamitin nyo lang yung Google Translator instead. Mas maganda yan. Pero again, kung gagamitin nyo, huwag nyo pakialaman. Pero for me, delete app and data. Wala browser, meron na tayong Google Chrome, so hindi na kailangan to actually. Pero kung ginagamit nyo yan, huwag nyo pakialaman. Pero again, disable. Instagram, meron ba kayo? Kung wala, uninstall. Itong magazine service, kanina dinisable na rin naman natin. Ngayon, disable ulit talaga natin ang actual. Yan, wala na talaga siyang kawala. Google Maps, gumagamit ba kayo nito? Hindi po lahat kasi rider, so alam ko, hindi lahat gumagamit ng Google Maps. So if not, might as well, disable nyo na lang din. Since gumagamit din yan ng processing power, battery, and mobile data. Again, kung hindi nyo lang ginagamit. Market feedback agent, disable din natin yan. Force tap, disable. Google Meet, ginagamit nyo ba to? Kung hindi, force tap, disable. Itong tatlong meta na to, lahat to, wala pong epekto to sa phone or sa Facebook app kapag ka-disable nyo. So, I recommend disable nyo. Plus, nakaka-epekto po ito sa GCash. Minsan naglolo ko si GCash dahil sa features na to ng meta. So, disable nyo lahat para walang issue kay Meta in the future. Or kay GCash pala in the future. Okay, so disabled naman na yan. So again, kung gusto nyo i-turn on, disabled lang yan, nandyan lang yan. Yung mga uninstalled lang ang nawala. My Health, uninstall. Again, kung hindi nyo ginagamit, hindi nyo kailangan yan. Notes, I would recommend uninstall nyo to kasi mas recommended ko yung Google Keep. Notepad din po yun na app. Mas okay yun. Para pag nagpapalit kayo ng phone, hindi na kayo migrate. Automatic siya, nalilipat lang doon sa Google Keep. So, notes, not really recommended. So, uninstall sa akin. Kung gagamitin nyo yan, don't touch it. Itong Google Photos, hindi nyo malamang kailangan yan kasi meron na itong gallery app, sariling gallery app. Plus, meron pa tayo kaninang Files by Google. So, Google Photos, redundant na lang yan. So, force tap, disable. Itong Spotify, gumagamit ba kayo? Kung oo, huwag galawin. Pero if not, delete app and data. Tiles Explorer, game lang ito. Kung di nyo man nilalaro, delete app and data. Tips, hindi ito importante, delete app and data. Vita Mahjong, uninstall, delete app and data. Weather, ginagamit nyo ba yan? Don't touch kung ginagamit, but if not, delete app and data. WeLife, ginagamit nyo ba yan? Kung hindi, delete app and data. WPS Office, I recommend na tanggalin yan kasi kailangan niya ng sa internet, so on and so forth. I would recommend kung gagamit lang din naman kayo ng Android security app na totoong libre at totoong napapakinabangan, choose the OnlyOffice. Let me show you, wait. This app, yan. Available po yan sa Google Play Store. OnlyOffice Documents. Mas reliable po yan sa Android smartphone and tablet. Yan po ang gamitin nyo na app. Huwag po ito. So, delete app and data si WPS Office. X-Arena, huwag nyo na lang galawin yan kasi useful yan sa games. Xclub, on the other hand, uninstall. Delete app and data. And ZenWord, game lang po yan. Kung di nyo nilalaro, delete app and data. Yung zero screen, since dinisable nyo na lang din naman, i-disable nyo na ng tuluyan. For stop, wala na talaga siya. Hindi na talaga siya gagamit ng chipset at mobile data nyo. So, yun na po. And then, pwede na tayong mag-reboot para i-test lang kung safe ba yung ginawa natin o hindi. Just to show you, safe po lahat yan, mga yan. And right now, i-reboot ko lang para makita nyo na safe po yung mga pinagtatanggal natin. See that? Para lang i-off, kailangan pa ng pattern.
So, ayun na nga, nag-ano na siya, nag-reboot siya. Like I told you, safe po yung mga pinagtatanggal natin. And for those na gusto ng advance na magtanggal pa ng iba pa mga bloatware na hindi kayang tanggalin ng normal na mga way, like kagaya ng ginawa natin, well, maybe gawa natin ng hiwalay na video. But for those na non-techie, non-advanced user na kayang sundan yung ginawa ko, ito yung video na yon. I hope na nakatulong ito sa inyo. Mas nakatipid kayo sa battery, mas bumilis ang smartphone nyo, mas naging responsive, mas naging snappy. Yan. Ito po yan. Again, this tutorial is for Infinix na Android 16 pataas. Na Android 16. Okay? Infinix lang na Android 16. But if you want to be specific, this is the Infinix Note Edge. And kung interesado kayo rito sa phone na to, actually maganda to, makunat po yung battery nito. Not for gaming, pero kaya naman po niya up to 90 FPS sa mga games. 90 FPS lang, not 120 FPS. So, yeah. And manipis pa. So, okay to actually for professional use, mga babae. Okay to. Maganda to actually. And like I said, crown jewel nito, ang kunat po ng battery nito is, tapos, gagawin nyo po itong ginawa ko, mas kukunat po ang battery nito. So, yun lang. Kung interesado kayo dito, again, this is the Infinix Note Edge. And available po siya dito sa floating screen dito sa floating Shopee and Lazada na to. Kung hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen para lumabas tong floating tag na to ng Shopee and Lazada. And then tap nyo yan, usually makakakuha kayo dito na may malaking discount. Magandang discount actually, up to from 1,000 to 5,000 yata na discount. Tsambahan, syempre, of course, paunahan na lang. Nandito po yan sa floating tag na to. Okay, again, this is the tutorial guide for Infinix Android 16. Kung Android 15 user kayo, meron pong tayong video for Android 15. Android 14 meron din. Android 13 meron din. Okay? Hanapin nyo lang dito sa channel na to. And I hope consider nyo mag-subscribe. Kahit subscribe na lang, kung mabigat sa inyo gawin yung like or share, kahit subscribe na lang, okay lang din. Malaking bagay na po yun. And kung gusto nyo pa ng more Infinix tips and tricks and other brands, Poco, Xiaomi, Redmi, Samsung, and other brands, minsan tinatakil natin dito yan. Kung gusto niyo ng mga ganon, or in general for Android smartphones na tips and tricks, consider nyo subscribe, like, and share. So hanggang doon lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Malinaw at totoo, tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship,